Okay, hello po muli mga kababayan, magandang hapon po. Itong topic po na pag-usapan natin ngayon, medyo kailangang pag-usapan yung po kasing presidente ng South Korea, si Yoon Suk Yeol, na sa nakaraang about a couple of weeks ago ay nagdeklara ng martial law na according to the Korean citizens, wala daw karason-rason. Pero sa pagkakaalam ko po, ang rason ng presidente kung bakit siya nag-declare ng martial law is that parang nai-infiltrate daw sila. Ay nako. Nai-infiltrate daw sila ng mga komunista na galing sa North Korea. Alam naman po natin na ang North and South ay may conflict at ang gustong mangyari kasi ng North Korea ay mapag-isa silang muli maging isang one Korea uli. Pero ang gusto ng North, maging komunista sila. Syempre yung South ayaw ng komunism. Masaya yata ang democratic form of government, di ba? So yun ang conflict nilang dalawa. Ngayon, yun nga po ang naging rason. Maybe it's true. Could be true. Dahil even other countries are trying to infiltrate sa North Korea also. Pero talagang mahirap eh. So yun ang naging dahilan po ng South Korean president na parang inililigtas niya yung bansa, yung South Korea, from the influence ng mga ayon sa presidente ay nakapasok na sa kanilang bansa from North Korea. So, although parang wala namang kasing evidence na talagang mayroon ngang mga nakapasok na mga spy, mga North Korean spies. At bigla siyang nag-declare ng martial law. Now, ito kasing pag-declare ng martial law, ang sa pagkakaintindi natin yan, kailangan ito ay approved ng dito sa atin, the Congress and the Senate. Sa kanila, Parliament. Pero parang dineclare mag-isa ng presidente. Now, without the consultation and approval of the other branches of government. So ngayon, siyempre, natakot yung mga tao, nag-alala, nagalit, kasi talagang kahit sa bansa po, ay ayaw po ng mga tao ng martial rule. Dahil, po kasi yan ay, sumakit yung grabe sa may tendency na umabuso kasi dahil hawak nila yung mga armas, kaya ganon. Although dito sa atin nung panahon ni Marcos Sr., yung sinasabi ng ilan na may mga pang-aabuso, well, I think meron nga. Kasi may mga lumantad na abuso. Although yun, kagagawa na lang po yun ng mga nasa lower ranks ng military. Walang kautusan yung Pangulo. Anyway, so ito na nga po, for only 2 or 3 weeks after the declaration of martial law, ito po at na-impeach na yung presidente dahil nga dinisapprove po yun ng parliament, yung declaration of martial law. Dinisapprove nung more than half of the parliament members. Mas marami yung mas konti yung kakampi ng Pangulo doon sa parlamento kaysa doon sa mga hindi niya kasangga. Kaya within 24 hours lang ay tinanggal na yung martial law. Ngayon, kahit na po tinanggal na
nung presidente yung martial law, hindi pa rin nasyahan yung mga tao. Hindi pa rin nasyahan. Nagrally pa rin sila at ang gusto nilang mangyari, bumaba sa pwesto yung Pangulo. Dahil nga, ibig sabihin siguro ng mga tao kung nagawa niya ngayon na mag-declare ng martial law all by himself, pwede pa rin niyang gawin in the near future. In the future. So yun, nagrally ang mga tao sa kalsada, dinedemand nila na bumaba sa pwesto, ma-impeach itong presidente. At ngayon nga po, that was a news kagabi, na yun nga, na-impeach na yung Pangulo, si President Yoon Suk Yeol. So, ang ibig ko pong sabihin, kung ikukumpara natin dito sa Pilipinas, itong presidente ng South Korea, ano ba yung naging kasalanan niya? Pagdideclare ng martial law na nangyari lang naman sa loob ng 24 hours. At sumunod naman, nung nagreklamo ang mga tao, tinanggal niya kaagad. Pero yung mga tao hindi nasiyahan. Gusto talaga nila pababain sa pwesto yung presidente. At ito nga po, na-impeach. Although, yung proseso yata ng impeachment, hindi naman kaagad-agad. Sa kasalukuyan, presidente pa rin si President Yoon. Kasi, idadaan pa sa proseso. But, almost done. Almost 100% positive na matatanggal siya sa pwesto. Dahil na-impeach na nga. Ibig sabihin, approved yung impeachment process. So, ipoproseso. Maybe by next year, iba na ang presidente ng South Korea. So, ano ba ang essence kung bakit natin ito pinag-uusapan? Ngayon, ikumpara natin ang mga proseso dito sa atin sa Pilipinas and other countries. At iyon nga, yung South Korea ngayon. Sa loob lang ng 2-3 linggo, matapos na gawin ng presidente yung bagay na hindi nagustuhan ng taong bayan, ayan, na-impeach na kaagad. Boses ng taong bayan ang namayani. Samantalang dito sa atin, kung tutuusin, yung mga kasalanang nagawa ni Sara Duterte, ay wala pong binatbat yung ginawang kasalanan nitong presidente ng South Korea. 'Di ba? Yung mga naging kasalanan ng past president na gustong i-continue sa future administrations. Kaya gusto nilang paupin si Sara, gusto nilang tanggalin si PBBM para iupo si Sara and the continuity of the Duterte administration. Ngayon, imagine, 6 years na term. Nakaka2 taon pa lang itong si Vice President Sara Duterte, pero katakot-takot ng mga krimen ang ginawa. Katakot-takot na mga pondo ang nawawala, ang na-misuse. Grabing mga napanluloko dahil panluloko para makapagbulsa, makapagnakaw ng pondo ng bayan. Just imagine, gagawa ng mga peking tao na recipient nung confidential funds. O, ilang peke na ba? Ngayon nadagdagan pa at nadadagdagan every time na as the Quadcom hearing continues. Mas lalong maraming lumilitaw na mga peking tao. Mga peking tao, peking-peke dahil nga ang mga pangalan ay masyadong out of this world. Mga pangalan ng kalukuhang pag-iisip. Aso ng kapitbahay gusto pumasok. Ay, Diyos ko. Sorry. So, yun. Bukod doon sa mga misused, mga walang habas na paggasta, na hindi malaman kung saan ginasta, saan napunta yung mga pondo. Bukod pa doon, yung mga pagbabanta
pinagbantaan ang buhay ng Pangulo at pamilya niya. First Lady, yung pinsan na si Martin Romualdez. Ano ang kung galing? Gusto niyang pababain sa pwesto si BBM, gusto niyang mapatay mawala sa landas niya si PBBM. Bakit idadamay pati First Lady? Pati si Martin Romualdez. Idadamay pa. Idadamay din. Kasi alam niya na ang tawag dito, danger sa kanyang mga ambisyon na maging Pangulo, itong si First Lady Liza at si Martin Romualdez. Dahil ayon nga kay Sara, gustong maging Pangulo nito ni Martin Romualdez, na para bang, ano naman ang pakialam niya kung sino ang may gustong tumakbo. Siya nga, hindi siya pinapakialaman ng iba. Alam nating lahat, natatakbo siyang Pangulo sa 2028. Pero may kumokontra ba? Wala naman, di ba? Ang gusto kasi ni Sara, siya lang ang tumakbo. Ayaw niya na may tatakbong iba. Anong klaseng eleksyon yun kung ganon? Anong eleksyon yun? Yung ang nanonominate isa tapos carried lahat, di ba? Nung time na nung elementary high school, pag tayo nag-elect ng class officers, pag gusto ng majority na ito na si ganito ang maging officer, carried na kagad, domination pa lang. So, ganoon ang gusto mangyari ni Sara. Ayaw niya na mayroong ibang tatakbo. Siya lang. Naakala mo naman magaling siya na mamuno. Ngayon pa nga lang nakikita natin kung anong klaseng pinuno siya. Vice President pa lang. Alam na natin. For sure, kayo alam nyo rin. Nakikinikinita na natin kung anong klaseng pamumuno ang gagawin nitong taong ito. So now, ano ba ang pinupuntos ko? Sa South Korea, sa ibang bansa, ang dali-dali po na maparusahan, makonvict ang isang erring government official. Sa Malaysia, just was that 1 year, 2 years ago, yung Prime Minister ng Malaysia, di ba, nakulong? Malversation of funds din, government funds. Baka mas malaki pa nga itong na-dispalko ni Sara Duterte kaysa doon sa ng Malaysia, na kung tutuusin, hindi naman talaga yung mismong Prime Minister ang gumawa nung pagdispalko. May alam siya. Kasi pinayagan niya yung tao, yung negosyante. Pero, siyempre, kumita siya doon. Pero hindi talaga siya. Hindi kagaya ni Sara na siya mismo ang mastermind. Now, ano po ba kasi, nakakainggit naman itong South Korea at ang ibang bansa kung saan, kapag may pang-aabuso o mga, kung ano nung sablay ang ginagawa ng mga opisyal ng gobyerno, nagagawang patalsikin, nagagawang pababain sa pwesto. Kagaya niyan, South Korean President na impeach in just how many days? Yung strength ng boses ng taong bayan, talagang lumabas sila sa kalsada. Dito sa atin, nagagawa din natin yan. Magagawa din. Lumabas sa kalsada, magsigaw, magprotesta. Kaso, at the end of the day, sino pa rin ba yung nasusunod? Yung mga nakaupo, di ba? Sila pa rin yung gumagawa ng batas, sila pa rin yung nakakapagdesisyon. Not unless na pag nasobrahan na, medyo ang solusyon nun mas marahas na paraan na ayaw naman natin. Ngayon, nakakainggit lang po dyan sa South Korea kasi bakit sa South Korea nagawa nila? Dito sa atin, isang vice president na katakot-takot ng krimen ang ginagawa, na pwedeng-pwede nang arestuhin, pwedeng-pwede nang ikulong,
or tanggalin sa pwesto, pero tingnan mo, anong nangyayari? Wala. Parang binibaby pa nila eh. Yun na nga ang may kasalanan, yun na nga ang dapat na hindi nila makuhang puwersahin na humarap. Nung una pa lang nung first time na ipatawag na hindi sumipot doon sa NBI si Sara Duterte, wala namang ginawa na yung medyo harsh, konti. Yung medyo may protestation, yung NBI. Yung pagsasalita ay masyadong soft. Alata mong takot. Nakakairita. NBI ka? Kinakayan-kayanan ka lang? Anong maasahan natin kapag ganyan? Pero kapag mga maliliit na tao, ang bilis. Ang bilis ng aksyon. Pero ito kay Sara Duterte, my goodness. Katakot-takot na ng mga pambabastos. Wala namang ginagawa. Ewan lang kung ma-impeach siya. Kaya, sa totoo lang mga kababayan, maaring pinagtatawanan tayo ng ibang bansa na bakit para pa nating masyadong pampered itong si Sara. Bakit ba masyadong takot na takot itong mga taong ito? Na samantalang kung patuloy sila na magpapatalo dito kay Sara, darating ang panahon pag nanalo si Sara at naging Pangulo, kawawa pa rin kayo. Kayong nandiyan na nag-umpisang maglitis sa kanya. Ay, sorry. Not only you. Lahat taong bayan magiging kawawa. Nakakadismaya po na parang walang magawa ang gobyerno, itong mga government agencies, DOJ, NBI, Congress. Nagmumukhang inutil. Nakakatawa. Kasi sa Amerika yan, dampot agad yan eh. Yung ginawa ni Sara na pagmumura, yung tinatawag na meltdown, nung nagkulong doon sa opisina ni Pulong sa Congress. Doon pa lang, dampot yun. Kung sa Amerika yun. Pero dito tingnan mo, paulit-ulit na nang babastos. Ay, Diyos ko po. Masama pa talaga pakiramdam ko. Hindi kaya dahil sa ang may kasalanan talaga nito ay ang Pangulo natin. Dahil ang kanyang mga prinsipyo, yung hayaan lang na bastusin ka, tiris-tirisin ka. Pero kung yung tatay niya, si Marcos Sr., hindi pwede yan. Ewan ko ba naman ito si Bongbong eh. Minsan nakakairita na rin yung pagiging masyadong passive. Masyadong sobrang mabait. Kaya tingnan mo. Ay, Diyos ko po. Sorry. Kahit na yung mga Duterte vloggers, kaya siya inaabuso eh. Kaya umaabuso. Dahil dyan sa policy ni BBBM na passive. Kakainggit lang. Ay mga kababayan, tigil na ako kasi kating-kating, ubong-ubo na po ako. Balik na lang po pag magaling na ako, no? Thank you for watching and see you next time.